Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po ano manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung po today's video sa politics tayo guys. Idol Rapi Tulfo, tinaob si Inday. At Inday Sara, patuloy ang pagbagsak sa mga survey. And guys, yan ang mga balita ngayon na kumakalat sa social media na naglabas ng latest survey itong Tangere. So ang Tangere guys, kung hindi nyo alam, ito yung may-ari nito ay yung Manila Bulletin. So credible to guys, matagal ng newspaper ang Manila Bulletin at pumasok sila sa survey firm. So yun guys, ano nga ba ang nangyari kung bakit bumagsak itong si Sara Duterte? So kung babalikan natin guys, bago ko natin ibigay yung latest survey, balikan muna natin yung survey nung 5 months ago. 5 months ago o bandang May yan, this year, 2023. So yan guys, nandyan naman sa screen. Sabi dito, VP Sara Duterte as the first choice of the President in 2028 followed closely by Rapi Tulfo. So yan guys. So kung titignan natin guys, yung nakuwang percentage ni Inday Sara dyan is 38%. At itong si Idol Rapi, 30% lang. So, sumunod si Yorme, 9%. So, yun guys, di ba? Malaki ang lamang niya, 8%. Ang kanyang lamang kay Idol Rapi Tulfo. So, anyari guys, anyari, bakit ngayon bumagsak at patuloy na bumubulusok pababa ang survey kay Inday Sara? So, alam naman natin, ang pinakadahilan nito, wala nang iba kundi ang confidential fund. Talagang dumikit sa kanya guys, ang confidential fund, nasira sa taong bayan. Pag sinabi mong Inday Sara, legacy niya na yung confidential fund guys. Yan na ang tingin ng tao kay Sara. Hindi na nila yung maitatanggi, maikakaila. Talagang malaki ang epekto sa kanya. So, dahil dyan, hindi nila maaaro kung bakit sa kabila ng malakas daw siya, ay humantong siya sa pagbagsak. Diba? Eh kasi naman guys, napakasimple lang sana, diba? Yung issue ng confidential fund, kung pinaliwanag lang niya yung 125 million nung tinatanong sa Kongreso at sa Senado, eh wala na sana sa problema. Kung naging transparent lang siya, sinabi niya sana na ito ginamit sa ganito, kung ano yung sinasabi ng batas, doon namin ginamit. At nagastos lang ng 11 days. Kaya mas marami talaga napataas ng kilay at nasiraan ng loob dito kay Sara. Nahamag pa hanggang ngayon guys, silang buwan na August pa yun, August, September, October, 3 months na, wala pa rin paliwanag. Kaya unti-unting nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa kanya. Kaya pagkatapos na magsalita ng ganyan, di ba? Nung hindi niya ma-depend, sinong nagdepensa sa kanya? Si Harry Roque, si Panelo, di ba guys? Mga DDS vloggers, lahat sila yung nagtatanggol. Tapos nagtuturo pa sila, si Martin Romualdez, may mga ganito kalaking pondo sa Kongreso, mga congressman, binabanatan kung sino-sino, di ba? Pero hindi pa rin nila may paliwanag na dapat yun lang sana ang issue. So lalo sila nag-albaroto na tinanggal na yung proposed budget na 2024 budget niya na 650 million. At bukod doon, pagkatapos nila Panelo, mga DDS vloggers, si Duterte na, ang kanyang tatay, si Digong, na ang umarap sa media at araw-araw siya nagsasalita sa SMNI, walang patid. Ang dami niya nakakaaway, lalo na sa Kongreso, inaaway yung mga congressman. Gusto na nanawagan pa na nang magbayad ng buwis ng tao dahil nga daw hindi transparency. Pero nung panahon niya, wala namang ganyan, diba? Hindi naman siya nagtawag ng mga ganyan. I-boycott ang kanyang gobyerno dahil hindi sila transparency. Alam naman natin yan guys, open secret na ganyan. So ngayon, ayan na, ambis na matulungan nila, ang latest na nagparinig yan, itong si Pulong Duterte. Di ba? Sabi niya, huwag kayong balat sibuyas. Sabi niya sa Kongreso,
kay Franz Castro. Kasi nga, dinimanda si, ano, di ba, ng criminal case na file na yan, guys. Itong si Digong. At habang tumatagal, lumalabas na naman ang ICC na dahil inaaway nga itong si Martin Romualdez, eto na, nagbago na ng pananaw ang always standing yung gobyerno na pinag-aaralan na nila ng buksan. So nakita nyo guys, lalong na-expose ang Duterte, lalong nasisira sa tao. Siyempre, di ba, parang yung tao, nagsawa na siguro sa kakamura ni Duterte. At kung ano-ano pang mga exposure na sinasabi na, which is, sila rin naman, di nila ginawa. Hindi dapat sinugpo na yan nung panahon niya. Kung alam niyo pala nila na maraming ganong korupsyon sa Kongreso. Di ba? Dapat kung bago sila magturon, nilinis mo muna at pinakita muna yung sarili nila na naging malinis sila. So, yun ang nagiging problema. Kaya, kaya sinasabi ng mga DDS vloggers na ano guys, na maaga daw pinupolitika itong si Sara. Demolition job. Sabi niya, siraan mo si BP. Sabi nila. Yan ang ano nila, yung argumento nila. Pero ang totoo niyan, wala namang sumira kay BP. Sarili niya, self-demolition ang ginawa niya. Diba? Dahil nga, nag-request siya sa Office of the President ng confidential fund. Patapos na yung ano, na-release, ginastos pa niya. At sa 11 days. Kaya doon may doubt ang tao. Kaya siguro, umepekto ang kanyang survey. So ito na guys, pakita muna natin yung latest survey na bagong-bago lang. Kalalabas lang. So, ito na guys. 2028 Presidential Survey by Tangere. Ito na yun, no? Rapid Tulfo, 32.95%. So, kanina, pinakita natin, 30 lang, di ba? So, nadagdagan siya ng 2.9%. Si Idol Rapid. At itong si Sara, mula 38 guys, bumagsak ng 30.10%. Laki ng binaba, di ba? Almost 8%. Malaki to guys. At sabi ng mga political analysts, mukhang patuloy ang pagbagsak at babagsak pa sa susunod na araw, sa susunod na survey kasi nga dahil sa confidential fund at sa ngayon talagang nakita natin na dakdak ng dakdak itong mga Duterte family, si Digong, si Pulong, mga DDS vloggers na which is lalong nasisira. Sa tingin nila, pag nagsalita si Digong, mahahatak na yung taong bayan. Wala naman lahat ng panawagan nila, walang naniniwala na. Sila lang din ang naniniwala sa kanilang pinaniniwalaan, guys. Di ba? So, yan. Yan ang naging isa. At sabi ng mga DDS vloggers, tingnan nyo si Martin Romualdez, ano ba dito? Ang kanyang rate is 0.45%. Napakalayo, guys. Totoo naman, napakalayo ni Martin Romualdez. Pero ang hindi nila naisip, tinitira nila itong si Martin Romualdez. Hindi nila naisip, itong si Tulfo, paangat na ng paangat. At mangyayari dyan, tingin lang natin, siyempre, di ba, pag umabot ng 2028, at yung survey kay Martin Romualdez, hindi tumaas ng tumaas, di ba, malamang di na itatakbo bilang presidente. At pwede nilang manukin si Tulfo, di ba? Idol Rapid Tulfo. Baka mag-vice na si Tambaluslos. Di ba? Kasi nga, nakita naman natin itong si Erwin Tulfo. Malapit sa Malacanang guys. Malapit. Kita mo nung nag-grade daw sila sa Bulacan. Di ba? Kasama ni Martin Romualdez, si Erwin Tulfo na nag-grade sa mga bigas doon. Di ba? So, yan ang hindi nila maisip. Tinitira si Martin Romualdez pero hindi nila alam itong si Tulfo ang bumubulusok pataas. Di ba? So, yan ang mangyayari dyan, guys. Baka si ang mamanukin. Kasi iba rin yung nasa pwesto ka, di ba? Kung mamanukin yan ni Marcos, ang laki ng budget niyan. Siyempre, pagka incumbent ka, di ba? Talagang yung makinarya mo malakas sa buong Pilipinas yan. So, yun ang mangyayari dyan. Kaya, ang hindi ko maisip, yung mga DDS vloggers lang, nabanat kay Martin Romualdez. Si BBM, hindi nila binabanata. Siyempre, may basbas yan, di ba? Kikilos ba naman yan si Martin Romualdez nang walang basbas sa Pangulo? Siyempre, tahimik lang si BBM. Ayaw lang niyang
pakita na nakikialam siya, pero desisyon lahat ni Martin yan, alam ni BBM, hindi naman yan tanga o bulag, di ba? At asawa pa niya, itong si Lisa, na sinasabi ng mga DDS vloggers na siya yung utak nito para sirain si Sara. Wala silang magagawa kung yun na nga, di ba? Pero siyempre, may blessing yan ni BBM. Di ba? Sabahan natin guys, sa susunod na survey, kung talagang yung sinasabi ng political analyst na patuloy ang pagbulusok, pagbaba ni Inday Sara Duterte o nawawalan na ng tiwala ang taong bayan. Alright? So, ganito lamang mo guys. Tabakin susunod kong vlog. Thank you very much po.